Sa likod ng monumento, may bagong guwardiya sa luneta. Si Kuya Resty, isang tahimik na lalaki sanay sa gabi. Walang takot. Ipinwesto siya sa likuran ng monumento ni Rizal, isang lugar na bihirang bantayan dahil wala namang masyadong tao ron. Pero sa unang gabi pa lang, may napansin na siya. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong parke. Walang hangin, pero may malamig na dumampi sa batok niya, parang hininga. Paglingon niya, wala naman tao. Nilampasan niya lang ito, baka daw pagod lang siya. Pero sa sumunod na gabi, may narinig siyang mahihinang yabag. Mula sa damuhan, mabagal, huminto, tumingin siya. Wala pa ring tao. Pero sa gilid ng kanyang paningin, may puting tela na parang sumilip mula sa likod ng monumento. May nagpapatawa yata, Anya. Tinawag niya. Sino yan? Tahimik, walang sagot. Kaya nilapitan niya. Sa likod ng monumento, wala pa ring tao. Pero may bakas ng paa sa basang damo. At simula ng gabing iyon, hindi na siya pinatulog ng babae. Tuwing madaling araw, palakas ng palakas ang presensya. Una, amoy ng bulok na bulaklak. Pangalawa, tunog ng hikbi, mahaba, basag, parang galing sa lalamunan ng sinakal. At noong ikalimang gabi, doon niya siya nakita. Nakatayo sa likod ng monumento. Mahaba ang buhok, nakaputi. Pero ang mukha, wala. Isang madilim na hukay, lang kung saan dapat naroon ang mata't bibig. Tila ba pinunasan ng Diyos ang pagkatao niya? Pero kahit ganon, ramdam mong nakatitig siya sa'yo. Nang gumalaw ito papalapit, hindi makagalaw si Kuya Resty. Nanigas ang katawan niya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa batok niya. At narinig niya, "Bakit mo siya hinayaang mamatay?" "Wala akong alam," sigaw niya. Pero ang babae ay lumapit at ibinulong. Lahat ng dumadaan dito ay may kasalanan. Kinabukasan hindi na nakita si Kuya Resty, pero may bago ng guwardyang naka-duty. At sinabi sa kanya ng matandang janitor, "Huwag kang magbantay sa likod ng monumento, hiho, lalo na kung madaling araw. Kasi minsan hindi lang monumento ang binabantayan mo. Baka pati multo ni Rizal, o baka yung babaeng iniwan niya. Baka naghahanap na ng kapalit." At mula noon, tuwing 2:00 may naririnig na namang hikbi sa likod ng monumento. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. Ako si Berwin Patibong at ito ang Creepy Lasagna Ghost Story.